Vera's POV. Makalipas ang 4 na oras, narating na nga nila ang Baguio. Sa convention center ang una nilang destino dahil doon gaganapin ang meeting de avance ng iba't ibang businessman or businesswoman na dadalo. Wala rin siyang ideya kung anong pagmimitingan ng mga dadalo dahil wala naman siyang alam sa pagpapatakbo ng malaking kumpanya. Kung tutuusin, wala rin siyang interes sa kumpanya ng ana niya. Na makatuloy siya sa convention center, kagad siyang binulungan ng ama niya. Rule number 1, smile and be observant. Naintindihan mo ang lahat ng papuri at babati sa iyo, ngunit huwag mong hayaan na maliitin ka nila at sisindakin. Tumango lamang siya bago ngumiting pagkatamis-tamis. Madali lang para sa kanya makipagplastikan dahil sanay na siya sa mga plastic na tao. Good afternoon, Mr. Santiago. Bati ng lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanyang ama. Matangkad, maputi, medyo may kapayatan at singkit ang mata. Base sa pisikal nitong itsura, naisip niyang isa itong Chinese o kaya naman Japanese. Good afternoon, Mr. Lee. Bati naman ang daddy niya. Tumingin sa gawin niya si Mr. Lee at inilahad ang kamay. This is my daughter, Alexis. Napatingin siya sa ama niya at nagtaka kung bakit Alexis ang pakilala sa kanya. Galong anam naman ito na siya si Vera. Ganon pa man, hindi niya na yon tinanong pa at nakipagkamay na lamang kay Mr. Lee. What a beautiful lady! Initian niya na lang ang sinabing yon ni Mr. Lee. Hinila na rin siya ng ama papunta sa mesang nakalaan sa kanila. Ngunit bago sila makarating doon, may dalawa pang bumati sa kanila ni Mr. and Mrs. Garcia. Ang sabi ng daddy niya, investors ng Santiago Tech ang mag-asawang Garcia. Kaya naman naglaan siya ng konting oras para makipagkwentuhan sa mga ito. Excuse me, aniyat na natiling nakatingin sa kanyang ama makalipas ang ilang minuto. CR lang ako, Dad. Pupunta lang ako sa table natin mamaya. Hindi niya na inintay pa ang sagot ng ama niya at kagad na hinanap na ang washroom area. Sa lawak ng convention center, kailangan pa niyang libutin ultimo ang kasulok-sulukang bahagi nito para lang hanapin ang pesteng banyo. Nagpupuyos ang kalooban na binaybay niya ang dulo ng convention kung saan malayo sa mga taong narito rin. Hindi niya alam kung tama bang tinatahak niyang daan, pero hindi niya rin naman po pwedeng ipagsawalang bahala ang nararamdaman niya. Baka kung magtatagal pa siya sa pakikipagkwentuhan, tuluyan ang sumabog ang pantog niya at maihipa sa harap ng investors ng ama niya. Oh my! Faster! Ngunit ganoon na lamang ang pananawid ng paa niya nang marinig ang impit na bulong na yon mula sa bahagyang nakaawang na pinto malapit sa tinatahak ng daan. Hindi niya na nga sana yon papansinin pa. At magpapatuloy na lamang sa paglalakad ng boses lalaki naman ang narinig niyang bumubulok dahil hindi niya maintindihan. Malapit na ako. Nangibabaw ang kuryosidad niya at dahan-dahan lumapit sa pinto para magulat lamang sa kanyang nasaksihan. Kahit kailan di pa siya nakakita ng lalaking pinaliligayang babae ng aktwal, only on TV. Napaawang ang labi niya na makita ang dalawang pinaliligayang isa't isa. Lalo pa nang dumako ang mata niya sa ibabang parte ng lalaki na mabilis sumasalakay sa babaeng nakahiga sa maliit na mesa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kasangganan ng lalaki na ganito kalapit at sumpain ito, sumasaludo pa. How was it? Tanong ng lalaki bago hinawakan ng binti ng babae at inilagay sa balikat nito. It was good, baby. I want more. Sagot naman ng babae. Na mag-angat ng tingin si Vera, ay halos panawan siya ng ulirat na magsalubong ang mata nila ng lalaki. Napatakip siya sa bibig habang nanlalaki ang mga mata na nakatitig pa rin sa lalaking mariingding nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung kailan pa siya nito nakita at nahuling nanonood sa ginagawa nila. Kaya naman kaagad siyang tumalikod at dahan-dahan na sinara ang pinto. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis doon, narinig na niya ang huling sinabi ng lalaki, kasunod na malalakas sa sigaw nilang dalawa. Well, consider yourself lucky. Gusto kong hagkan ang bawat parte ng katawan mo, not missing an inch. Alexander's POV. You ruined my dress. Maarte nitong at malambing na saad ni Cheska kay Alexander. Nakilala na ni Alexander ang babae nang makarating siya rito sa convention center. Anak siya ng isang governor na narito rin para sa business trip and gathering. Mariin niyang tinitigan ng babae na ngayon inaayos sa magulong buhok at damit dahil sa ginawa nila. And yes,
he likes playing around with a random woman. But a woman he saw a while ago caught his attention. Simula nang lumakad ang babae, papalapit sa loob ng silid. Bahagyang nakasarang pinto, nakita niya na ito. Ganoon na lang din ang pagtataka niya kung bakit imbes na umalis ito sa nasaksihan, ay pinanood pa sila ni Cheska. Nakita niyang pananabik at gutom sa mga mata nito habang pinapanood silang nagpapasaya sa isa't isa hanggang marating nila ang kanilang suktulan. Hanggang sa matapos sila ni Cheska, nakatayo pa rin sa pinto ang babae at matamang nakatitig sa katawan nila. Natigilan lang ito na magtama ang paningin nilang dalawa, tsaka walang pasabi, tumalikod at iniwan sila. Iyon ang unang beses na nakakita siya ng babaeng mukhang inosente pero puro ng paghahangad ang mga mata. Ang nakapagtataka pa, bakit mas lalong tumaas ang pananabik niya habang sinasaluhan si Cheska, ngulit sa babaeng yun naman nakatutok ang kanyang paningin. "Who are you?" Wala sa loob ang naging tanong. Sa sarili nang muling pumasok sa isipan niya ang magandang mukha ng babae. "Nakalimutan mo na kaagad ang pangalan ko pagkatapos ng ginawa natin?" Maarteng tanong ni Cheska sa kanya bago marang hinawakan ng balikat niya pababa sa kanyang kasangga. Halatang inaakit siya nito at tila may gusto pa itong gawin. Akala yata ng babae sa kanya patungkol ang katanungan niyang iyon. "Anyway, kailan natin ulit gagawin ang ginawa natin? I will leave my door open just for you. Hindi mo na kailangan pang kumatok. Tumuloy ka hanggang sa gusto mo." Giit pa nito sa mapang-akit na paraan. Ngumiti lamang siya. "Too bad I am done with you." Bulong niya sa isip niya. Hindi siya ang tipo ng lalaking inuulit-ulit na tikman ng isang putahe, lalo na't hindi niya naman nagustuhan. Tama ng isang tikim at nakaraos, bago muling titikim ng iba hanggang sa mas pumasana sa kanyang panlasa. At ngayon nga, ibang putahe naman ang gusto niya. And that was the lady who was piercing golden brown eyes, sexy lips at ang mapang-akit na mukha. Walang anuman sa mundong hindi niya nakukuha kapag ginusto, kaya naman kailangan niyang makita ulit ang babaeng iyon. Sa kaisipang iyon, agad niyang hinagkan sa Cheska bago walang pakialam na iniwan to. Umalis siya ng silid na umaasang muling makikita ang babae na mukhang narito ngayon kung saan siya naroon. Kung kaninang dumating siya sa convention ay wala pang gaanong tao. Ngayon, unti-unti nang napupuno. Dumagsa na ang iba't ibang pangkat ng panauhin na siyang ikinailing niya na alam niyang wala namang ibang pag-uusapan na gathering na magaganap ngayon kundi mapagtaasan at makipagkompetensya upang makuha ang kumpanyang tagilid na. Sa tinagal-tagal niya sa business world, alam na alam niya ang pasikot-sikot dito. Kung sino naghihingalo na at unti-unti na humihina ay nakukuha na ng tuluyan ng malalaking kumpanya. At isa siya doon. Hindi ang mahina kundi ang kumukuha ng mga mahihina. Bahagya niyang inayos ang pinagpaga ng itim na toksido at takbang lalakad na nang bumukas ang pinto malapit sa inalisan niya. Ganoon na lang ang ngisi niya nang lumabas doon ang babaeng kanina pa gumugulo sa isipan niya. Pagkakataon nga naman. Bulong niya sa sarili bago sinundan ang babaeng nagmamadaling naglakad na tila naman hindi siya nakita. Kaagad na niyang hinawakan ang braso nito upang mapahinto at tingnan siya. "Not so fast, woman. Why? Are you scared?" Sunod-sunod pa niyang tanong. Vera's POV. Ang gulat sa mga mata ni Vera kaagad niyang kinubli bago ngumisi na nakakaloko. Hindi siya maaaring kakitaan ng takot o kabaman lamang sa kahit sinong naririto sa convention. Yon din ang mahigpit na paalala sa kanya ng kanyang ama na pilit niyang pinakakalma ang sarili. Hinarap niya ang lalaki na para bang wala siya nakita at walang alam sa nangyari. "Excuse me, ikaw yatang tumakbo para lang habulin ako ah." Balik tanong niya bago piniglas ang kanyang braso para bitawan siya ng lalaki. "Nagmamadali ako. Marami pa akong kailangan na gawin at malaman. And I'm sure na wala kang may aambag." Aniya pa na ikinangisa ng lalaki. "Really? Mukhang di ka naman nagmamadali kanina. In fact, halos matanggal ang mga mata mo kakapanood sa ginagawa ko." Naramdaman niyang nagiinit ang pisngi niya dahil sa sinabi nito. Kaya naman bahagya niyang ipinilig ang kanyang mukha upang iwasan ang mata nito. "Tell me, nag-e-enjoy ka ba sa ginawa ko? Nagustuhan mo bang napanood mo? I can do better than that if you will allow me to do that to your body." Kaagad niyang pinadapuan ng malakas sa sampal ang lalaki bago nanilisik ang mga matang tinitigan nito.
Mahilig ka. Hindi ako nag-enjoy sa nakita ko, so don't flatter yourself too much. Walang parte sa katawan mong hindi ko pa nakita sa katawan ng iba. And to tell you honestly, hindi pa bago sa akin ang ginawa mo. Akmang tatalikod na siya upang iwanan ng lalaki nang bigla siya nitong hinila, kabigan papalapit sa kanya. Hinagkan siya nito sa paraan na para bang pinarurusahan ng labi niya. Sa kabiglaanan hindi siya nakaiwas at napakapit na lamang sa braso ng lalaki nang persahan siya nitong hinagkan. Nilapit niya ang katawan niya sa katawan niya at kinawit ang braso niya sa bewang niya. Naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Bago siya pa makatanggi, ay tinulak na siya ng lalaki. Pinalalim pa nito ang paghagkan sa kanya. Sa pagkakataong to, naging masuyon at maingat ang bawat pagkaplos. Naging mapusok ito nang gumising sa kanyang isip at katawan para hagkan din ng lalaki. And she did. Ngunit nang unti-unti rin siyang nagpapadala, huminto ito bago mariin siyang tinitigan. Tell me, katulad ko rin bang humagkan ang lalaking nagdaan sa palad mo? Nakangising tanong ng lalaki sa kanya na kinakunot ng noon niya. Nagtaka siya sa biglang pagbabago ng lalaki sa harap niya. I did not mean, that's okay. I enjoy it very much. Putol nito sa paliwanag niya. How much? Just tell me how much to enjoy you, woman. Doon nagtagis ang panga niya at maring tinitigan ng lalaki. Kung nakakawala nga lang siguro ang tingin na pinukol niya rito, malamang pinaglalamayan na to. Hindi mo ko mabibili. At huwag mo ko itutulad sa mga babae na ikakama mo at pinagkakakitaan lang ng pera ay bumigay na. Ipapaalam ko lang sa'yo, mayaman din ako at hindi ko kailangan ng pera mo. Please lang, wag ako. Tinulak niya ang lalaki para malayo ito sa kanya. Ngunit tila di man lang ito natinag. Nagpupuyos ang kalooban na muli niya sana itong itutulak, ngunit inunahan siya nito. Napasandal siya sa dingding at agad kinor ng lalaki bago muling hinagkan. Tulad kanina muli siyang natangay at tumugon na sa ginagawa nito. At tulad din kanina muli itong huminto na para bang pinaglalaroan siya. Ayaw mo sa pera ko, pero gustong gusto mo naman ang hagkan ko. Sabihin mo lang kung magkano tanda kong doblehin ng presyo. Mag-e-enjoy ka na, kikita ka pa. Sa isip ni Vera na babaliw ng lalaki kaya naman, kinalma niya muna ang sarili para makapag-isip ng maayos. Time to change tactics, ika nga. Tinitigan niya to bago nganitian ng pagkatamis-tamis. You want my body? Nakakalokong tanong niya bago nagseryoso. Then marry me. Pakasalan mo muna ako bago mo makuha ang katawan ko. Malutong natawa naman ang naging sagot sa kanya ng lalaki, ngunit di siya nagpatinag dito. Woman, kung baka ba't pakikipagsalo cost 10,000, kayang-kaya kong bumili ng babae kahit kano pa yan karami. Take note, mga babaeng alam ang lahat ng pagpapaligaya. Baka naman naubos ko ng lahat ng lakas ko sa katawan, hindi pa rin kita nakukuha dahil kasalang gusto mong kabayaran. Samantalang ito katsabik na tumutugon sa hagkan ko. Mahabang lahat nito bago maling tuwawa habang umiiling. Marry you, huh? I doubt. Sorry to disappoint you, mister. Whoever you are, pero yun lang ang tayong paraan para makuha mong aking katawan. Siya naman ang umisi at ginawaran to ng mabilis na hagkan sa labi. This conversation is over. Anyway, pabonus ko na sa iyong hagkan na yon. Goodbye. At sana hindi na tayo magkita pa kahit kailan. Sira? Sa kabilang banda. See that man? Bumaling ang tingin ni Vera sa lalaking tinuturo ng kanyang ama sa kanya. That is Alexander Gafford. Ang panganay na anak ng mga Gafford. He is married to someone who remained secret until now. Asul ang kulay ng mga mata. Prominente ang matangos na ilong. May manipis at mapulang labi tulad ng lalaking nakita niya kanina. Ang lalaking walang pakundangan kung hagkan siya at tinungin kung magkano ang halaga niya. Napabuntong hininga na lamang siya at wala sa loob na hinaplos ang kanyang labi. Hanggang ngayon, tila ba nadarama niya pa rin ang init na ginawa ng lalaking iyon sa kanya kanina. May mga nagdaan na rin namang lalaki sa buhay niya. Nagka na rin siya at muntik nang matukso sa iba. Ngunit ang lalaking yun lamang ang nagpadama sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ganoon pa man tulad ng dati, hindi niya sinusuko ang sarili para lang sa kamunduhang pananabik. Ipinangako niya sa sarili na tanging ang mapapangasawa niya lamang ang may karapatan na magmay-ari ng puso, katawan, pati na rin ang kaluluwa niya. At hanggang hindi pa rin dumarating ang Mr. Right ng buhay niya, hanggang pantasa na lamang muna siya. Good evening, Mr. Santiago? Napukaw ang tingin ni Vera sa lalaking, bagaman kababakasan na ng katandaan, ay magilas at matandang lalaki pa rin.
Buong-buo ang bariton ng boses na para bang lahat ng sasabihin nito o ipag-uutos ay hindi po pwedeng hindi sundin. Katulad ng lalaking itinuro sa kanya ng ama niya, ay ganoon, halos ang pisikal nitong itsura. Good evening, Mr. Gafford. Ganting bati naman ng daddy niya. Tumayo rin to para makapagkamay kay Mr. Gafford na ngay mariing nakatitig sa kanya. Is she your daughter? Maya-maya ay tanong nito. Hindi nakangiti pero hindi naman galit ang itsura ni ngunit nakaligtas sa mata ni Vera ang bahagyang kislap na nakiraan sa mga mata nito habang mariing nakatitig sa kanya. Yes, bumaling sa kanya ang daddy niya at hinawakan ang balikat niya. This is my daughter, Alexis Santiago, buong pagmamalaking sabi ng kanyang ama. Sa ikalawang pagkakataon, pinakilala siya ng ama bilang Alexis at hindi Veronica. Naniniwala naman siya na may dahilan ang daddy niya kung bakit naman pangalan ng kambal niya ang binabanggit nito tuwing ipinapakilala niya. Kaya naman hinahangaan niya na lamang. Total, yun din naman ang plano sana ni Lex na buko lamang ng daddy nila. Good evening, sir. Aniya naman na inilahad ang kamay kay Mr. Gafford ngunit tinignan nito ang kamay bago ngumisi. Ang pamilyang Gafford ay hindi nakikipagkamay, lalo na sa magagandang dalaga na katulad mo. Marahan siya nitong kinabig at ginawaran ng malakas na hagkan sa pisngi, banayad at mapag-ingat. Isang hagkan sa pisngi bilang pagpapakilala at pagrespeto. Habang sa lalaki naman ang pakikipagkamay, aniya pa bago ngumiti. What if I'm ugly? She asked smilingly. Hinagkan niya po ako, sir. Hindi niya alam kung bakit pero parang normal lang sa kanya na kay Mr. Gafford o baka gusto nilang malaman kung magagalit pa ito sa tanong niya o hindi. Of course, iha, tulad nga na sinabi ko, sa lalaki lang nakikipagkamay ang pamilya natin. Nakangiti namang sagot nito bago bumaling kay daddy. I like your daughter, Pablo. Anyway, I heard that your company is going down. Sanay ako ang unang bisitahin mo sakali mong magbagong isip mo. Hindi sigurado si Vera kung galit ba ang nakikita niyang emosyon sa mata ng ama niya o baka naman namamalikmata lamang siya kahit na nga ba mukha itong kalmado. At tila walang iniisip, kababakasan pa rin siya ng pangamba at kitang-kita niya yon ngayon sa mata ng kanyang ama. May tinatago ba ito sa kanila? I have a better plan for that, Mr. Gafford. Pero malay natin, baka ikaw ang kumatok sa opisina na ito sa araw na to. Sagot naman ng daddy niya bago mumaling sa kanya at may iniabot na susi. Yan ang room number natin. Kung pagod ka na pwede ka nang mauna doon. Yumuko si Vera para tingnan ang numero na nakasulat sa inabot sa kanya ng daddy niya, pati na rin ang susi. Hindi rin naman siguro siya kailangan dito at wala rin siyang pwedeng iambag sa pag-uusap na magaganap. Okay, dad. Aniya, bago ginawaran na mabilis na hagkan ng pisngi ng kanyang ama. Nginitian niya rin si Mr. Gafford na nakatitig pa rin sa kanya at nagpaalam na rito. It is nice to meet you, Mr. Gafford. Mauna na po ako sa inyo. Walang lingon-lingon na lumakad si Vera, paalis sa dalawa at agad na tinungo ang elevator. Mainam na rin na sa daddy niya nang galing ang salitang mauna na siya para magpahinga. Dahil sa totoo lang pagod na rin siya at wala na rin siya sa mood para makipagplastikan sa mga matatandang mayaman pero matapobre naman. Kahit papaano sinunod niya rin naman ang sinabi nila na obserbahan iba pang naririto sa business trip. At kung meron man siyang napansin na kakaiba, yon ay si Mr. Lee. Bukod kasi sa hindi naman nakiusap si Mr. Lee sa daddy niya, pansin niya rin ang masamang tingin na ipinupukol ng matanda sa kanila. Nang huminto ang elevator sa 4th floor, kaagad siyang lumabas at tinanap ang silid nila ng kanyang ama. Ayon sa maliit na plakang binigay sa kanya ng daddy niya, sa room number 6 ang silid nila. Akmang ilalagay niya ng susi sa saradura na mapansin na bahagyang nakawang ang pinto. Bakit nakabukas? Nagtatakang tanong niya sa kanyang sarili. Ganon pa man tumuloy na siya sa silid at walang pakialam na inahagas ang kanyang bag sa pang-isahang upuan. Siguro ay meron lamang naglinis ng silid kaya naman bahagya itong nakabukas. Aniya pa sa sarili upang di na rin siya mag-alala pa. Dumiretso siya sa isang kwarto at agad na nagtanggal ng damit para maligo. Pakiramdam niya kasi nanlalagkit ng kanyang katawan dahil sa biyahe at kung sino-sino na rin ang nakakasalumuhan niya. Nang tuluyan niya nang matanggal ang lahat ng saplot sa kanyang katawan, pumailalim na siya sa shower. Maligamgam ang tubig na nagmumula roon, kaya naman napapikit na lamang siya
at tiniyaang mag-relax ang kanyang katawan mula sa lagaslas ng tubig. Ilang minuto rin ang ginugol niya sa loob ng banyo bago siya natapos. Binalot niya ng tuwalya ang kanyang buhok habang sinuot naman ang puting roba na nakalagay din sa loob ng banyo. Pagkalabas niya ay hindi pa rin siya nakalimang hakbang, natigilan siya sa kanyang nadatnan. What the? Nanlalaki ang bulalas niya sa lalaking nakatayo sa gitna na silid kung nasan siya ngayon. Hawak ito sa kaliwang kamay ang tinanggal niyang pangitaas habang sa kanan naman ang pangibaba niya. Nakaramdam naman siya ng hiya at sa huli dahil mas inuna niya ang pagtatakang nararamdaman niya ngayon. What are you doing here? At bakit hawak mo ang undies ko? Sunod-sunod niya pang tanong dito na hindi malamang kababakasan ng pagkagulat sa kanya. Ni hindi ka natinag kahit na nga ba nakakawala na sa pamamagitan ng matalim na tingin. Wala naman pakialam sa kanya si Alexander na hanggang ngayon tila nahihiwagaan sa hawak niyang dalawang maliliit na tela. Alexander's POV. Ang dalawang maliliit na tela ng dalaga naging palaisipan kung paano niya yun sisirain. Masilayan lang ang pinakatago-tago nito. Gusto niya pa nga sanang amuyin ang mga yon kung di lang siya pinanlilisikan ng mata ng dalaga. Napailing na lamang siya at baliwalang binitawan ang mga hawak niya sa kama. Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Anong ginawa mo rito sa kwarto ko? Balik tanong niya sa babae na mahigpit ang hawak sa suot niyang roba na wari matatanggalan siya anumang oras. The last time I saw you, room number 6 ang room na nilaan para sa akin. Kiyat niya pa habang mariing nakatitig sa babae. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam ang pangalan ng babae pero sigurado siyang hahanapin niya ito sa mga susunod na araw. Ngunit ngayong narito na ito sa harapan niya, hindi maaaring hindi niya malaman kung sino ba itong talaga. Who are you? What's your name? And why are you here? Sunod-sunod niya pang tanong bago ngumisi nang may maalala. Change your mind already? Tell me, magkano ka ba para makuha na kita? Vera's POV. Nanlilisik naman ang mata ni Vera na sinalubong ang kulay asul ng bata ng antipatikong lalaki bago niya pakita rito ang gitna niyang daliri. Peste ka? My pleasure. Baliwalang sagot nito na mas lalo pa niyang kinagalit. Lahat ng sasabihin ko sa'yo o gagawin niya, hindi umuobra sa lalaki. Kaya naman mainam siguro na makipagsabayan na lamang siya. Dahil hindi naman na rin siya mananalo. At kung ano man ang pinaglalaban ng lalaking to, wish niya na lamang ay matalo to ng paulit-ulit. Rule number 2. Show them who's the boss and that's me, she whispered to herself. Rule number 2. Show them who's the boss and that's me, she whispered to herself. Okay, I changed my mind. Ani at tiniyang laruin ng necktie ng lalaki sa mapang-akit na paraan. 5,000 smack, 10,000 torrid, 20,000 hagkan at yakap. You choose. Total, 50,000. Putol ito sa kanya bago maring hinawakan ng kamay niya at itinulak para mapasandal sa dingding ng kwarto. All of the above. Akmang hahagkansa nito nang biglang tumuloy ang isa pang lalaki na sa pagkakatanda niya ay ang pangalan anak ni Mr. Gafford, and if she's not mistaken, his name is Adam Gafford. Oh my! Bulalas ito bago biglang tumalikod. Pwede bang mamaya nyo na gawin yan? Dad is looking for you. Bilisan mo bago pa mag-init ang dugo niyang kanina pang mainit. Matapos niyang sabihin iyon, umalis na rin siya kaagad. Nakahinga naman na maluwag si Vera sa kaalaman na kailangan ng umalis na lalaki. Wala rin sa loob na binasa niyang nanunuyo niyang labi dahil sa kaba. Don't do that again or I get what you want. Where is stand, woman? Banta sa kanya ng lalaki na kunot ang noong nakatitig sa kanya bago tumalikod at takmang aalis na. Ngunit sa ikatlong hakbang hindi muling huminto at lumingon na sa kanya. Intayin mo ko. Gusto kong handa ka na pagbalik ko rito. Isa pa mas malaking offer ko sa'yo. 50,000 para sa matamis na makikipagsalo o 100,000. Pinapalo at mahirap na pakikipagsalo. So, choose wisely. Ay wow, ano ka, gold? Porket magaling kang humagkan at mukhang magaling sa bed, tingnan mo papatulan kita? Hihintayin kita para lang magsalo ka? Nek-nek mo! Nagpupuyas ang kalooban na sigaw ni Vera sa nakasarang pinto kung saan umalis ang lalaki. Di niya alam kung ba't napadpad sa room nila ang lalaking yon at kung bakit hawak ito sa magkabilang kamay ang gamit niya na naabutan niya kanina. Hindi nga rin pumasok sa isip niya na magkikita ulit sila ng lalaking yon matapos na naganap sa kanila sa convention.
Ang tanging nasa isip lang niya ay magpahinga dahil sa totoo lang kulang na kulang yon simula nung makauwi siya. Wala sa bokabularyo niya ngayon ang humarot dahil mas marami pa siyang dapat naintindihin. Mga planong di pa niya nasisimulan at pangarap na gusto na munang unahin. Ika nga niya sa sarili, career first, harot later. Saka ng harot kapag natupad niyang pinapangarap niyang art gallery. Wala rin namang maidudulot na maganda sa kanya ang mga lalaki. Tulad na lang ng mga nagdaang lalaki sa buhay niya na iniwan niya sa Florida. Pinangakuan lang siya na susungkitin ng mga bituin upang ialay sa kanya at gagawin siyang mundo. Sa bandang huli, katawan niya lamang naman pala ang gusto ng mga to. Oh boys, kung may sariling isip lang naman. Siguro ang Junjun ninyo, hindi basta-basta tutuloy sa perlas ng silangan naming mga kababaihan. Aniya pa bago lumapit sa closet at binuksan iyon upang kumuha na ng damit. Ngunit gano'n na lamang ang pagbagsak ng panga niya na makitang walang ibang laman ng closet kundi puro gamit na pang lalaki. Hindi naman mukhang sa daddy niya iyon dahil bukod sa box na pangontra, wipes, shaver at dalawang kulay puti at itim na tuxedo na nasa closet, wala na siyang ibang makita kundi puro mga kaharutan. Sa pagkakaalam niya, pajama at barong Tagalog, ang baon na damit ng daddy niya at hindi gamit na tulad na nakikita niya ngayon. What is happening? Dito ba talaga ang room namin ni Dad? Tanong niya sa kanyang sarili bago kinuha ang box ng tiwala at sinipat iyon. OMG, double XL? Anong klaseng Junjun meron ng gumagamit nito? Nanginginig na ibinalik niya iyon sa closet at isinara kaagad. Maayos na tinikop niya na lamang ang mga tinanggal niyang damit kanina at pumunta sa sala kung saan inihagis niya ang bag niya. Nang marinig niyang tumunog ang cellphone, ay agad niya itong kinuha at sinagot. Lalo na makita ang daddy niyang caller. Yes, Dad? Bunga niya rito. Where are you? The food is ready. Aren't you hungry? Sunod-sunod pa nitong tanong na kinakulot ng noon niya. I am here in our room, Dad. Nasaan ka na? Balik tanong niya naman. Nagtungo rin siya sa kusina upang tingnan kung naroon ang ama niya. Ngunit wala naman. Narito na at nakaupo at nakaharap na sa mesa. Hinihintay ka. Nasaan ka ba? Mas lalo namang kumunot ang noon niya sa pinagsasabi ng ama niya. Di naman siguro siya nito pinagtitripan dahil baka sa boses itong kaseryosohan. Dad, nandito na ako sa room natin kanina pa. Dito sa room number 6 na binigay mo sa akin kanina. Room number 9, Vera, not room number 6. What are you doing there? Natigilan siya sa sinabi nito at agad na hinalungkat niyang bag. Kinuha niya doon ang maliit na plaka kung saan ang room number nila. Peste, 6 to kanina. Wala sa room na sabi niya bago nagmamadaling inayos ang gamit niya. I will end this call, Dad. Papunta na ako dyan. Pinutol niya ang mga tawag bago walang pakialam na pinaglalagay sa loob ng bag ang mga gamit niya. Pati na rin ang tinanggal ng dress pinagkasya niya sa bag niya. Wala siya ibang suot kundi ang roba din. Gamit din yata ng lalaking naka-room sa kwartong akala niya ay sa kanila. Nang umalis siya ng silid, kaagad siyang tiningnan kung may tao pa ba sa hallway. Sa ayos niyang halos kakatapos ng maligo at nakaroba pa nga, baka mapagkamalan pa siyang nagmilagro bago tumakas. Baka nga akusahan pa siyang kirida o sugar baby ng kung sino mang matandang uhugin at amoy lupa dito. Kaliwat kanan siyang lumilingon upang tingnan kung anong room number 9 ba ang nakalagay sa pinto. 7 pa lang. Bubulong-bulong niyang sabi sa isang makalampas na isang silid. Halos liparin na niya ang pagitan ng bawat kwarto para lang makarating sa dulo kung saan naroon ang silid nila. Ngunit sa kamalas-malasan, biglang bumukas ang room number 8 at bumungad doon ang dalawang lalaki na kulang na lamang isumpa niya ng wag nang makita. Kung pwede lang din sanang maging bangin ang inaapakan niya, ay maaatim niya pa, kesa naman makaharap niya ang dalawang pares ng kulay asul na mga mata. Na ngayon nakatutok na nga sa kanya. Alexis? Nagtatakang tanong ni Mr. Gafford habang nakatingin sa kanya. Napayoko naman siya at di makatingin dito dahil sa kahihiyan na nadarama niya. Are you lost? Looking for your father? Sunod-sunod pang tanong nito. Hawak niya ang sandalas niyang tinanggal sa kaliwang kamay at ang bag niyang sasabog na yata dahil sa dami ng laman ng kanyang kamay. Well, that is my robe, right? Paniniyak ang lalaking hanggang ngayon hindi pa rin niya kilala. Take it off. Kailangan ko yan mamaya.
Nanlalaki ang mata niya bago tiningnan ng antipatikong lalaki na bagaman seryosong mukha, di naman maitatagong kapilyuhan sa kislap ng asul nitong mga mata. Mapait na napahawak siya sa robang suot niya at sinalubong ang titig sa kanya ng lalaki. Are you kidding me? You know I can't. I'm serious. Putol nito sa kanya. Sa akin yan at di ka naman nagpaalam na gagamitin mo yan. May bala ka bang nakawin ng gamit na hindi naman sa'yo? What the? Para roba lang na nakawin ko pa? Ibabalik ko. Then take it off. Muli nitong putol sa kanya na halos ikapadyak ng paa niya sa inis. Kung wala kang balak nakawin yan, edi balik mo sa akin ngayon din. Giit pa nito. Tiningnan niya muna si Mr. Gafford at pilit nang umiti, dalatang nagugulahan ng matanda sa kanilang dalawa ng binata. Nang bumaling naman, ang tingin niya sa binata, pinanlakihan niya ito ng mata na kinataas naman ang kilay nito. Ibinabalik ko na lang sa iyo mamaya. Wala akong suot na kahit na ano, maliban sa pesting roba mo. Hindi ko rin naman mahatim na maglakad mula sa room 6 hanggang sa room namin ni Dad nang walang kahit anong suot dahil maling kwarto pa lang napuntahan ko. Paglalahad niya sa binata, bago sinikmuraan kahit na nga ba kasama pa nito si Mr. Gafford na ngayon ay nagtataka at napailing na lamang sa kanilang dalawa. Oops, sorry, hindi ko sinasadya. Nakaharang ka kasi sa daan? Aniya pa matapos niyang sikmuraan ang binata at nagmamadaling nilampasan na ang dalawa. Alexander's POV. Nasa po naman ni Alexander ang sikmura niya na walang pakundangan sinundok ng babae. Nanlilisik din ang mata niyang sinundan ng tingin ang babae na nagmamadaling iniwan sila matapos siyang masikmuraan. That woman, humanda ka sa akin. Aniya habang hinahawakan ng tiyan niya. Hindi ko alam magaling palang manuntok ang anak ni Mr. Santiago. Nakangisi namang sabat ng ama niya bago lumingon sa kanya. And you deserve that, my son. Santiago? Are you referring to Pablo Santiago? Sunod-sunod niyang tanong sa kanyang ama. Yes, the owner of Santiago Tech. That's his daughter, Alexis Santiago. Why? Any plans? Napangisi siya na may nabuong ideya sa kanyang isip. Ang Santiago Tech ang isa sa mga kumpanyang naghihingalo na at matagal na nilang inaawitan sa may-ari nito. Pero matatag si Pablo Santiago at ilang beses silang tinanggihan. Pero ngayon, mukhang makukuha niya na iyon kahit na nga ba sa maling paraan. Leave the Santiago Tech to me, Dad. I am going to get that company and also that lady named Alexis. Vera's POV. Where have you been? Kaagad na tanong sa kanya ng daddy niya pagkatuloy niya pa lamang sa unit nila. Pinasadaan siya nito na nagtatakang tingin. Mula ulo hanggang sa paa. Bakit kaya ng ayos mo? What happened to you? Giit pa nito. Nagyuko siya ng noo at tumiretso nang tumuloy sa loob. Walang pakialam na binagsak na nilang ang dala niyang bag, pati na rin ang hawak niyang sandals. Hindi pa rin siya makapaniwala na mapapahiya siya ng sobrang dahil lang sa pesting robang suot niya. Tinatanong kita, Vera. Kulot pa rin ang noong sambit ng daddy niya. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Nagkamali po ko ng unit na pinuntahan, maling bathroom na pinagliguan, maling robang na isuot, and worst, accused of stealing his robe. Goodness, anin ko naman ang pesting roba na to para ako sana ko magnanakaw. Gigil na sagot niya naman. Napailing ang kanyang ama sa mga pinagsasabi niya. Since when did the number 9 become 6, Vera? Paano kung nakaperwisyo ka sa unit na pinuntahan mo? Be careful next time. Now move and let's eat. Bukas ipapahatid na kita. Di na siya sumagot pa, lalong di na rin nagreklamo pa. Bukod kasi sa kasalanan niya rin naman talaga, mas nanaisin niya na lang ding umuwi sa kanila. Ayaw niya rin makita pang lalaking ilang beses niya nang nakaengkwentro. Bagamat gwapong lalaki, magaling humagkan at mukhang may pagmamalaking katawan, nuknukan naman ito ng hilig. Sa makailang ulit na siyang nagkaroon ng kasintahan, tayong ang lalaking yon ang lantaran kung ipahayag na katawan niya lang ang habol nito. Ang maikama siya at makuha ang katawan niya. Pagkatapos ay goodbye at thank you na lamang sa isang gabi ng pagpapaligaya. Pesting lalaking yun. Daig pang babaeng sabit na gustong-gustong magpakamot. Inis niyang bulong bago tumuloy sa silid na uukupahin niya. Na makita niya ang maletang dala nila, kagad siyang kumuha ng damit at nagpalit na rin. Isang black see-through lingerie habang itim din na undies ang napili niyang suotin. Mabuti nilang at nakapagdala siya ng damit dahil hindi niya maatim na matutulog na nga lang naka-turtleneck o di kaya long sleeves pa siya. Yun kasi ang damit ng kambal nang nakita niya sa closet nito. Ilang minuto pa umalis na siya at sumalo sa daddy niya
na kanina pa naghihintay para kumain. Nagkaugalian na kasi nila ang sabay-sabay na kumain, lalo na't may mga pagkakataon na kumpleto sila. Anong nangyari sa gathering, Dad? She asked curiously while eating. Pawala na ang kumpanya natin, Dad. Aniya pa matapos tunukin ang kinakain. Tumahimik naman ang ama niya habang walang awang tinutusok ang steak. Habang wala itong ganang kumain at apektado sa kung ano man na bumabagabag sa isipan nito.